Samantala, mahigit isang linggo bago ang undas, nag-inspeksyon ng Department of Transportation sa Ninoy Aquino International Airport para tiyaking mas maginhawa at maayos ang biyahe ng mga pasahero sa darating na undas. Nagbabalik si Bernard Ferrer. Galing Imus Cavite sa Rosana, Catelan. Pabalik na siyang Jeddah, Saudi Arabia kaya maaga siyang nagtungo sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 para sa kanyang flight. Karaniwan na ang traffic sa daan pero kinagulat ni Rosana ang maliwalas na biyahe malayo sa nakasanayan. Dahil ito sa mga pagbabagong ipinatutupad papunta sa paliparan. Pagka ako po'y babalik, papunta ng airport, lagi po ko may allowance din ng 4 na oras. Pero ngayon? Ay, ang bilis po. Praise God. Isa pa sa kinatuwa ni Rosana ang launch ng pamahalaan para sa mga tinaguriang bagong bayani, ang Overseas Filipino Workers. First time ko po nakakain doon. Talaga naman pong bukod na sa masarap, convenient ba na makapagpahinga ka, makarelax. Kapansin-pansin din ang mahigit 500 kiosk na nakalagay sa paliparan upang mapabilis ang check-in process at iba pang serbisyo para sa mga pasahero. Isa ito sa mga personal na tiningnan ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez kasama si NNIC President Ramon Ang. Bahagi ito ng pagsisiguro ng DOTR at NNIC sa kahanda ng NAIA sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong undas. Nag-aantay na po tayo for more than 3 decades na magandang paliparan na sinasabi natin world-class airport. Unting-unti na po nangyayari yan. Wala nang traffic ang kalye papunta sa airport, number 1. Wala nang traffic ang departure and arrival curbside. Number 3, mabilis ang check-in ng airline. On-time schedule ng mga flight. At napakalamig ng aircon, kaya naka-jacket ako. Tinatayang mahigit 130,000 bilang ng mga pasahero bawat araw ang inaasahan sa NAIA. Maliban dito, patuloy ring gumaganda ang on-time performance ng NAIA. Ang on-time performance ngayon ng NAIA ay lumalampas na ng 85%. May days pa nga na 90%. So napakalaking bagay niyan. Iyan ay lampas sa global standard na 85%. Kaya naman sa mga pagbabago sa paliparan tulad ng mga trolley, upuan, parking area at mas pinaigting na seguridad, kumpiyansa ang pamuno ng NAIA na mas magiging maginhawa ang biyahe ng mga pasahero ngayong undas. Patuloy namang pinapaalalahanan ng publiko na sumunod sa mga pinatutupad na panuntunan at security protocols. Samantala, nakapag-remit na rin ang NNIC sa pamahalaan ng halagang 57 billion pesos mula September 2024 hanggang October 2025 bilang bahagi ng Public-Private Partnership Project. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.